All right. So, good day to everyone. And let us discuss the chapter 3, the basic elements of investigating the crime scene. All right. So, of course, ay umpisahan nating i-discuss ano nga ba ang ibig sabihin ng crime scene. So, crime scene, this is the place. Tandaan natin, when we say crime scene, yan ay lugar. That is a place where the crime was committed. And the physical evidence are evident therein. Ang ibig sabihin, nandyan natin makikita ang mga physical evidence. Okay, so kaya halimbawa, may patayan, of course, dyan natin makikita yung namatay. Diyan natin makikita ang mga ebidensya. Diyan natin makikita ang mga nagkalat na mga scattered blood diyan sa pinangyarihan ng krimen. So, kaya tinatawag ito na treasure island kasi parang naghahanap ka ng kayamanan or treasure. Yung treasure hunting. So, ano ba ang hinahanap? Ano ba yung treasure or ano ba yung napaka-importante na kailangan mong hanapin dyan sa crime scene? Yun na nga yung nandyan sa definition niya, ang tawag dyan ay physical evidence. Kailangan meron kang makitang physical evidence. Now, in order to respond in a crime situation, so, kinakailangan mayroon tayong mga basic suggested procedure in order to respond in a crime situation. Number one, of course, dapat ay mayroong nag-inform o kaya ay mayroong tumawag. Yan yung number one, the means of reporting. So, kinakailangan bago ka pumunta sa pinangyarihan ng krimen ay mayroong nag-inform sa police station. So sa ngayon ay common na sa ating lahat yung paggamit natin ng cellphone. Yan, through message, text message, messenger. Yung ang iba nagla-live, nila-live yung mga crime incident. Okay? So, number two, of course, if you are going to respond, wag mong kakalimutan yung time of report. Okay? Time of report. Ibig sabihin, the exact time na itinawag yung incident, kailangan naka-record yan. At ang number three, sino yung nag-receive? Kinakailangan ma-identify. Naka-record yan, naka-logbook ang mga yan. At ang number 4 naman, yung time of dispatch, wherein yung desk officer or the officer of the day sa police station na kung saan ay magdi-dispatch siya ng magre-responde. Kinakailangang nakalista rin yan, naka-record din yan. At yung number 5, yung the time of arrival, kapag nakarating na yung mga inutusan or yung mga ponde, yung nagresponde sa crime scene, ay kinakailangan nilang isulat yung time of arrival. Alam nyo ang mga itong mga dinidiscuss natin, these are basic procedure but very essential. Pag sinabi nating essential ay napaka-importante during the court trial because the lawyer of the opposing party might question the police officer if what is the time, itong mga oras-oras na nakalagay dito hindi mo masagot. Na sinagot mo nga, pero sasabihin niya, magpa-follow up question, what is your basis or where is your basis? Meron ka bang maipapakitang logbook? Kaya ang mga kapulisan natin,
no? If yung mga linilecturan ko, it is a must na ang isang investigador ay meron siyang maliit na notebook. Ang tawag diyan ay tickler. Meron siyang tickler upang sa ganon, yung mga surprise dispatch, surprise call, ay meron siyang note na kung saan niya nire-record yung mga important details, yung ginawa nila, anong oras, kagaya ng date, meron kang ang pieces of evidence pero hindi mo alam ang anong oras, nakalimutan mo na kasi alam nyo, ang trial, it takes time yan. Hindi naman kaagad-agad ay ita-trial ka or haharap ka sa korte. Hindi naman po ganon. So, kinakailangan yan. Ito yung pinaka-simple. This is a simple pero karamihan. Kung hindi man lahat, no? Karamihan, kung hindi man karamihan, merong mga investigador na hindi itinitake note itong mga oras-oras na mga ito. Alright? So, ngayon, let's proceed to the initial steps in criminal investigation. So, kung nandun na kayo sa crime scene, sa pinangyarihan ng krimen, ay huwag niyong kalilimutang gawin ang mga ito. Ano ba yun, sir? Number 1, huwag niyong kalilimutang i-cordon the crime scene. Ibig sabihin ng cordon the crime scene, lagyan nyo ng harang, ng barikada. Usually, yung mga napapanood natin, dinalagyan nila ng police line, yung tali. Okay? Na kulay yellow na merong tatak na police line. Number 2, identify and retain the person who first notified by the police for questioning. So usually, kung ikaw yung investigador at meron kang nadatnan, syempre, mas nauna yun sa'yo. Ibig sabihin, mayroong possibility na alam niya yung nangyari. Yan. Kaya kung ano yung unang nadatnan mo doon, ibig sabihin, siya ay mas nauna pa sa'yo. Kaya kailangan mo siyang i-conduct through questioning. Sabi yan. Diba? Number 3, determine the suspect by direct inquiry or observation. So kung nandun ka na, magtanong-tanong ka na. Kasi sa number 2, meron kang nadatnan. Tanungin mo na, baka nakita naman niya. O baka alam naman niya kung tumakbo man. Alright? Diba? And number 4, detain all people present. Okay, sana bumalik kasi nakuan tayo na naghang tayo. So sana naka-record pa rin itong discussion natin na ito kasi kung hindi naka-record, nako ay uulitin ko ito All right. So yan na nga So determine the suspect by direct inquiry or observation. Yung number 4, yung detain or all people present at the crime scene. Noon, pwede yan noon. Pero ngayon, nagkaroon na ng guideline ang ating mga kapulisan na bawal na i-detain lahat yung mga tao na nandun. Kasi that is violation of the human rights. Yan, sabi ng mga human rights advocate. So, bawal kasi porket nandun kami, ugali naman ng mga Pinoy yan, ng Pilipino, na nakikiosyoso. Tapos ikukulong mo na. So, malaki yung magiging impact. So, bawal ang number 4. Ang number 5, safeguard the area by issuing appropriate order. So take note, it must be appropriate order. Makiusap ka na wag nilang galawin or wag silang pumasok sa loob or wag silang mang-iistorbo. Yan, appropriate order. Yan ang guideline. Ang number 6, permit only
authorized person to enter the area. So sino-sino ba yung mga person na pwedeng pumasok sa area? Of course, yung mga investigating team na madidiscuss natin mamaya. So sir, paano kung si Mayor gusto niyang pumasok at galawin yung biktima? Ay hindi pwede. No? Ang mga pwede lang dyan ay yung mga investigating team. Number 7, separate the witness or witnesses in order to obtain independent statement. Itong number 7 na ito, this is now applying the art of investigation. I-apply mo na kung how the investigator knowledgeable. He will now apply his knowledge in the art of investigation. So of course, isi-separate mo sila para sa ganon makakuha ka ng independent statement. Kasi kokopyahan ng isasagot yan kung magkatabi ang mga yan, di ba? And number 8, do not touch or move any object found in the crime scene. That is the golden rule. No, huwag mong galawin, huwag mong i-move ang mga bagay-bagay kung hindi pa yan na picturean or na i-record. Huwag niyong kalilimutan yan. Ngayon, kung kulang naman kayo sa personnel at medyo halimbawa, meron kayong bubuhatin, ay mabigat yung tao, dadalawa kayo, kailangan ng additional na dalawa, ng 4. Pwede ka namang mag-ask ng assistance. Yan allowed po yan under number 9 and number 10. Yung team leader assign the duties of the searchers if assistant are present. Ngayon, kung nandyan na yung mga team, yung mga investigating team na binanggit natin kanina, ay mag-assign na siya kasi na-cordon the area na na-secured na. No? So, ibig sabihin, na-secured na yung area. Kasi meron kasi tayong tinatawag na first responder. Yung first responder natin, yung police officer na nandun, and of course, he will assess the area. Kung kaya niyang i-investigate, he will do the investigation. Pero kung hindi naman niya kaya, kailangan niya ng assistance or kailangan niyang i-report yan doon sa forensic unit or yung SOCO unit. And then, pag dumating na sila, yung police officer or the first responder, i-turn over niya na yung authority to conduct the investigation sa mga SOCO member or SOCO team. At ngayon, ito na, papasok na tayo sa composition. Mamaya pala, meron pa. Dito muna, papasok tayo sa golden rule, yung nabanggit natin kanina, do not touch, alter, move, or transfer any object unless yan ay namarkahan na, measured, sketch, and photograph. So, yan class ay gagawin nyo yan. Isa-simulate nyo yan. Alam ko naman na mayroon na kayong idea kung nakita nyo yung mga pictures natin dyan sa crime lab natin, ay mayroon na kayong idea yung mga activity, crime scene activity. Of course, ipaprocess mo ngayon yung crime scene. Ang tawag dyan ay crime scene processing. So, kaya ito, papasok na yung mga investigating team or tinatawag nating the assignment of duties of the responding officer. And of course, unang-una, dapat meron silang team leader. Ang trabaho ni team leader, he or she will direct the processing of the crime scene. Siya yung overseer, na magmamanage para sa ganun ay maganda yung outcome, ng investigation. At yung team leader na ito yung mga alalay niya. So, meron siyang assistant team leader. Ito yung alalay sa kanya, nag-aalalay sa kanya, no? At aside sa team assistant team leader, meron siyang photographer. Taga-picture. In Tagalog, yan kung naririnig nyo yung salitang maniniyo. Hindi po masamang term yun, Yun po ay Tagalog ng photographer.
Ang trabaho nito, it will take shot all of the pieces of evidence. No, taga-picture nga photographer. Kaya nga photographer. Okay. At ito yung basic things na gagawin ni photographer. Kailangan niyang i-accomplish ito. Ano yon? Kailangan kukuhanan niya ng general view. Ano po ba yung general view? Of course, sa salitang general view, kukuhanan niya lahat. Okay? So, halimbawa, no, just imagine, no? So, ang makikita mo ay yung kabuuan ng area, yung crime scene. So, nasa gitna, yung, halimbawa lang ito, no, nasa gitna yung biktima, kabuuan na ng crime scene. So, that is a general view. Or, tinatawag yan na long range. Okay? Long range photography. Okay? Long range photograph. Yan, long range photograph. Ang medium view naman or mid range ang tawag diyan. Okay? Right, ito naman yan taking naman ng picture at the crime scene by dividing it into section. This view will best view the nature of the crime. So for example, sinaksak. Okay? So, kukuhanan mo lang ng left to right, right to left, okay? Head to foot, foot to head. Yan. So, that is called the medium view. You are applying now, dividing it into section. Yung pag-picture mo sa kanya. Ngayon naman, meron tayong tinatawag na close-up view. Okay, close-up view. Ano ba itong close-up view? So, you take a photograph of the evidence at the scene of the crime. So, isa-isahin mo na pipicturan. Yan, close-up. So, halimbawa, ang nakita mo dun sa crime scene ay knife. For example, ito yung knife. Okay, yun lang ang laman niya. Knife. Chuck. Okay, kung yan naman ay blood, chuck. Okay. Yan. So, pipicturan mo lahat ang mga yan. Yan yung trabaho ni photographer. And at the same time, na gumagawa or ginagawa ni photographer yung kanyang trabaho, ginagawa rin ni sketcher ang kanyang trabaho. Of course, sa salitang sketcher, nag-i-sketch na siya. No, nag-drawing na siya. Dinodrawing na niya yung crime scene. Alright. So later on, madidiscuss natin, may topic tayo dyan about sketching the crime scene. Ang master note taker naman, ito naman, ang trabaho naman nito is of course to take down note. To take down note. Ano yung environment? Lugar, saan nangyari? Address. No? Dapat nakalagay doon. Complete address. Nakalagay pa nga dyan, yung kung anong oras kayo nandun, anong oras kayo na-dispatch, anong oras kayo nakarating, sino-sino yung mga nag-proceed sa crime scene. So, kumbaga, ang master note taker, taga-narrate yan, ng mga investigator in action. No? Yan ang trabaho ni master note taker. At ang evidence man naman, of course, sa salitang evidence man, siya naman ang in charge sa pagko-collect ng mga pieces of evidence. Nagpre-preserve, gumagawa ng tag, kasi lalagyan mo ng mga tag. Kapag pumasok kayo sa crime scene, si evidence man, ina-identify niya na. So pagkatapos ni photographer na pinicturean lahat, papasok din si evidence man at i-identify niya na, bibilugan niya ng gano'n. Kaya sa picture na nakikita nyo, may mga bilog-bilog yan. Okay? Picture, yan. Sumasabay na naman si photographer dyan. Pinipicture, sumusunod si photographer, lahat ng action. Meron bang maximum number ng shot? Wala po. Wala, walang number or maximum number.
take shot as long as it is relevant to the process, to the crime scene processing. The sketcher, and photograph ay magkapareho dapat yan. O kumbaga parang magkapatid yan. Magkapatid yan. Okay? However, may mga instances na walang sketcher. Of course, kung walang sketcher, nandyan naman ang photographer. Hindi pwedeng walang sketcher, wala ring photographer. Ay, hindi pwede. Magagalit na yung judge or kukwestiyonin ka na ng opposing party. How come na wala kayong picture? Wala kang picture, wala pang sketcher. Alright? Pero mas maganda kung merong yung dalawa. Okay? Ngayon naman, ay si measurer. Yan. Of course, ang measurer, mini-measure niya, yung mga ebidensya, yung mga nandun. Okay, the position of the victim, mini-measure niya yan. From victim to the evidence, mini-measure niya yan. From the victim to the unmovable object, kagaya sana ng poste, mini-measure niya yan kung ano ang distance. Lahat yan, mini-measure niya. And take note for this, they or the police officer must apply the triangulation method. Don't worry. Pag pumasok tayo, ay mag-drawing tayo dyan sa whiteboard natin para mai-demonstrate ko or maipakita ko how triangulation method is. Okay. Ngayon, sa crime scene search, ito na. Pagpapasukin na nila para sa ganun ay maghanap ng mga pieces of evidence ay merong mga mechanics of searching the crime scene. Ito yung gagawin ng mga investigator. So, pwede silang mamili kung ano ang i-apply nila. Either 1, 2, 3, or 4, 5. Strip method, double strip, spiral, wheel method, zone, or sector method. Ang strip method, magkakasabay ang tatlong searching investigator. Magkakasabay yan. Okay? Na papasukin yung crime scene. Pero, properly, scientifically, magkakasabay. Kung baga mayroong path, yung hindi magulo. Yan, systematic. Hindi magulo. That is strip method. Ngayon, kung uulitin nila, ang tawag naman dyan, papasok yung double strip method. Papasok yan. Okay? Double strip method. So, that is how strip method and double strip method. So, pwede bang mag-double kagad? Hindi pwede. Mauna yung strip method, saka papasok si double. Kung hindi mo na i-apply yan, baka ito ang i-apply mo, yung spiral method. Meron tayong dito muna sa labas, paloob, paikot sa loob hanggang sa makarating ka sa gitna. Spiral, umiikot. Kaya nga sa word na spiral. Or, yung pangalawa, from inside to outside. Nasa loob ka, tapos paikot ka hanggang sa makalabas ka sa pinto. Right. Kung ayaw mo naman ng spiral method, pwede naman yung wheel method. Ang wheel method naman, nakalagay dyan, kung yung crime incident ay nangyari outdoor or hindi sa loob ng building, hindi sa loob ng bahay. So, pwede daw nating i-apply ang wheel method. But, this is just a suggestion of the author of the book. Okay? So, ang wheel method, nasa gitna. Yung dalawa or tatlong police officer, police investigator, and then they will spread. Mag-spread sila to form a wheel. Yan. Habang lumalawak sila, yan, nagse-search sila hanggang sa makarecover sila ng pieces of evidence. Kung ayaw niya naman yung number 4, pwede naman yung number 5. Tinatawag yan na zone method or sector method na kung saan yung crime scene area ay i-divide nila ng 4 or quadrant ang tawag dyan.
at iisang quadrant ay maglalagay sila ng searching investigator. So, quadrant A, quadrant B, quadrant C, quadrant D. So, 4 yan. Nalalagyan nila. Or naman, since kulang tayo ng mga tao, iisa ang searcher, okay? I-search niya muna yung A. Pag natapos, punta siya sa B, punta siya sa C, punta siya sa D. Yeah, that is how zone method apply. So that is the mechanic of searching the crime scene. Ngayon, punta naman tayo sa as the search is progress, sabi dyan, the investigator shall identify the pieces of evidence. So ito na. In collecting evidence, of course, after the search is completed, then kukolektahin mo na. And things to consider in collecting of pieces of evidence, paghahawakan mo, kailangan naka-gloves ka. Yan. Bakit? Ano ang purpose ng gloves? Para yung fingerprint mo ay hindi mapunta or maidikit doon. Once na naidikit doon at idadaan through forensic examination, ma-identify nila fingerprint mo. Anong ibig sabihin? Ikaw yung gumawa ng krimen. Okay? And fragile evidence should be collected as they are found. Pag sinabi nating fragile, madaling masirang ebidensya. Ano ba yung mga ebidensya na madaling masira? Fingerprint or latent print. Latent print na kasi, ang tawag natin class, sa mga fingerprint na nakikita dito sa mga pieces of evidence. Example, ito yung pieces of evidence. Yung nakikita mo dyan, latent print ang tawag dyan. Okay. So, ngayon, ano ba yung mga fragile? Madaling masira. Kagaya ng fingerprint or latent print, blood, okay? Hindi dapat na-contaminate yan, malagyan ng tubig, mahugasan, mga liquid form, hindi pwedeng ma-contaminate ang mga yan. Kasi masisira. Once na ma-contaminate, yun nga yung golden rule, do not mark the pieces of evidence. Huwag mong sirain. Mutilate, alter, and contaminate. Yun yung ibig sabihin ng MAC, M-A-C. So, ngayon, kung firearm naman, ano ang nakita mo dyan? Sa crime scene, sabi dyan ay pwede mo namang kunin through sa kanyang trigger guard. Kasi ang trigger guard ay hindi naman yan hinahawakan ng shooter kung mamaril siya. Usually, ang fingerprint niyan ay nasa bat, okay, nasa trigger, yan. Pero sa trigger guard, wala. Kaya pwede natin dyan. So, pwede nating kunin dyan. Dapat naka-gloves yan ang rule. O kaya ay, ano ba yung nakalagay dyan? Through stick. Okay? Itaas mo lang na ganyan. Okay? O kaya ay handkerchief. Yan. No? And then, ang proseso niyan ay kukunin mo na yung serial number ng baril. Kasi lahat ng parang sasakyan kasi ang baril, mayroong sa sasakyan, may plate number, may engine, may chassis number. Sa firearm naman, ganun din, may serial number yan. At yung serial number na yan ay yan lang nakatatak sa baril na yan. Okay? At malalaman nila kung sino yung nagmamay-ari niya. That's why they apply macro itching, in order to identify yung tampered. Kasi minsan sinisira nila, tinatamperan para sa ganun ay hindi makuha yung tunay na number. So anong gagawin? Apply nila ng macro itching ang tawag niyan. Okay. So after that, i-report niyo na sa FAO. Firearms and Explosive Office. Ano ang purpose? Para i-verify kung kanino baril. Yan. Kaninong baril yan. Right? At sa mga liquid evidence as blood, mucus, urine, and other fluid, yung mga fresh. Kasi katatapos lang ng krimen, of course, fresh pa nung pumunta kayo doon. So you are going to use dropper para ma-preserve
Okay, yung pieces of evidence. Take note that when preserving a pieces of evidence, whatever the nature of the evidence, ganun din dapat ang nature niya pag nakarating sa korte. Just like for example, ito yung mineral water, ang tubig ay nandito yung tubig. Dapat hanggang makarating doon sa crime, makarating doon kay sa korte, ganun pa rin ang laman ng tubig. Hindi yung nauuhaw ka, i-open mo na at iinumin mo na. Hindi pwede, bawal yun. Alright. And then, number 2 ay yung marking evidence. So, magmamarka ka na. So, paano ba ang magmarka? Take note, sa revolver, nandyan. Saan kayo magmamarka? Pistol, rifle, no? Nandyan nakalagay kung saan kayo magmamarka. So, if you identify, you know how to identify parts of the firearm, it is very easy for the investigator to mark a firearm. Okay. Pagdating naman sa ito na. So, namarkahan mo na, marking evidence. Number 3, removal of evidence. So, you need to remove. Now, kukunin mo na. No, kukunin na. Of course, pag kinuha mo, wag mong kalilimutang markahan, marking. Marking, you mark the pieces of evidence by putting your initial, yung initial ni investigator. So, just like, for example, ako, DTS, yun yung initial ko. So, ano yung initial mo kung ikaw yung investigator? Yan yung ilalagay mo sa tag. Usually sa tag ng evidence. Right. So, tagging of evidence, yun na kapag nailagay sa plastic. Yung iba, envelope, evidence bag, yung iba na talagang appropriate na doon mailagay, susulatan na. Yun, may tag na siya. And then, evaluation of evidence, kung yan ay it has a relation sa nangyaring krimen. Okay? Kung meron, continue mo lang. Kung wala, wag mong i-include as evidence. Preservation of evidence, yan. So, kailangan hindi makontaminate, masira. And then, number 7, releasing the crime scene. Yan. Okay. So, the following principles should be observed in handling all types of evidence. Yung sinabi natin kanina, the evidence should reach the laboratory as much as possible in the same condition as when it is found. Para naman maging accurate yung result ng forensic examination. So, take note ang tawag na natin ay forensic examination. Kasi ang kaya pinalitan, yung crime laboratory. Hindi na po crime laboratory ang tawag natin dyan sa crime lab. Dati crime lab. Ngayon, forensic unit ang tawag natin sa kanila. Of course, nag-i-improve ang kapulisan natin. Pag sinabi nating forensic, yung result ng examination nila will be used in court. Kaya tinawag yan na forensic. The quantity of specimen should be adequate. Yan na. So, hindi pwedeng mabawasan. Yun na nga. Sa number 1, kung ano yung na-recover mo, yun dapat ang makarating sa laboratory. Kung ano yung naging findings, no? Kung ano yung dinala mo doon, ganun din dapat. Hindi pwedeng mabawasan. It should be adequate, no? Yung quantity ng ipinasa mo. Okay, para magkaroon ng good result. Submit in known. Yung nakuha mong ebidensya, yun yung dapat na isubmit mo. Ang tawag yan ay known or standard specimen. Right. So, keep each specimen separate from others so there will be no intermingling. No? O kaya ay pagkapalit-palit. Kaya importante yung initial. Importante yung markings sa pieces of evidence. Okay. And of course, i-maintain ninyo yung chain of custody. So ano ba itong chain of custody na ito? Ang chain of custody, yan yung kung saan pagpasa-pasa ng pieces of evidence magmula sa iyo na evidence man or magmula sa iyo ikaw na investigator at ipinunta mo sa forensic unit, dapat mayroong
transmittal or dapat mayroong evidence receipt na kinuha ni police officer na ganito, si ganito, si ganito. Kasi napaka-delikado, class. Kapag hindi mo inobserve itong chain of custody at nawala yung ebidensya na yan. At napaka-importante pa naman yung ebidensya na yan. No? So, sino ang ipipinpoint mo? Hindi mo naman pwedeng sabihin na, kinuha ni Mr. Juan de la Cruz. Ano yung ebidensya mo na kinuha niya sa panahon ngayon? Bibihira na lang ang honest. Diba? Bibihira na ang honest ngayon. Pwede, totoo naman na siya yung kumuha, pero pag nagka-problema, pwede niyang i-deny yan. At wala kang ebidensya, talo ka kung sabi-sabi lang. Kaya kailangan mayroong siyang pipirmahan. Yun yung evidence receipt. Pag in-apply mo yan, ina-apply mo or ino-observe mo yung chain of custody. Ngayon, so, in investigation to be true, para makatotohanan yung pag-iimbestiga mo, dapat i-observe mo daw yung RCPAP in court. So, ano yung number 1? Of course, recognition. Dapat alam mo yung mga ebidensya na present mo sa korte. Dapat alam mo yan. Hindi pwedeng kumuha ka ng bagay sa crime scene, hindi mo alam. Hindi mo alam ang pangalan. Paano ka magtatag kung hindi mo alam yung pangalan? Sa tagging, dapat nakalagay doon. Ano yung item na yan? If that is a glass, you put there, it is a glass. If that is a knife, you put there, that is a knife. And number 2, collection. Right? Collection. Papaano mo kinuha yung pieces of evidence na yan? Dapat you know how to present that in court. Diba? Oo nga, kinuha mo. Tapos nung ina-narrate mo, hindi mo naman sinabi na mayroon naka-gloves ka. Kaya dapat pag mag-narrate ka, dapat kompleto. Take note. Kaya ang investigador, hindi lang siya investigador per se, but he is also a witness. Take note for that. Hindi lang ang witness ay yung nakakita, kundi one of the witness also is the investigator. And you need to convince the judge that someone committed a crime. And based sa findings ng forensic laboratory, si Juan de la Cruz, yun na nga yung sinasakdal nyo na sa korte, siya yung gumawa ng krimen. And you need to convince the judge. Kasi si judge naman, wala siya sa pinangyarihan ng krimen. So that's why you must know how to present, how you collect the pieces of evidence, how you recognize the pieces of evidence. And number 3, is the preservation. How you preserve the pieces of evidence. Right? So, after collection, ano nang ginawa mo after collecting the pieces of evidence? Of course, next is, you must protect the pieces of evidence, and that is preserving. Or that is preservation of pieces of evidence. Okay? So, hindi pwedeng masira. And after that, ang trabaho ni investigator is to evaluate the pieces of evidence. Just like, for example, you include this as your evidence. So, is there a probative value that that evidence has relevant to the crime that was investigated? Meron bang value yan sa iniimbestigahang kaso? Kung meron, include it. So how can you prove that there is a probative value? Of course, sasabihin mo, okay, basic evidence, yan po yung hinawakan ng biktima bago siya namatay. Or yan po yung hinahawakan ni suspect nung pinatay niya. Diba? So it has a relation to the crime that was committed because the fingerprint of the person is therein, nandito.
Diba? And then number 4 is presentation now in the court. As I've said, lahat ng yan you need to present in the court. You need to convince the judge that really the person you arrested, no, the evidence you presented pinpointing the person you arrested. So that is the importance of presentation. And the investigator must know how to convince. He has the convincing power to convince the judge that really, based on the result of the investigation, forensic investigation, it pinpoint to your suspect or the person of interest. Okay. So, what are the uses and purposes of 5Ws in 1H? Sabi ng mga investigador, if you answer completely itong 5 Ws na ito in 1H, your investigation is complete. So, the 5 Ws stands for what? Ano bang nangyari? Who? Sino yung biktima? Sino yung suspect? Diba? Where? Saan nangyari yung krimen na yan? Okay? Ano ba? When? Kailan? Kailan nangyari? Anong oras nangyari? Oh? And then, who? Tapos naman na. So, what, when, where, who, and why. Yan. Bakit niya pinatay? Bakit siya nagnakaw? Anong dahilan? It answers the question why. Okay? Kasi, importante yan, para naman sa ganun ay matulungan mo si judge if there is mitigating circumstances or there is an aggravating circumstances. That's why the question why. And then that is the 5 Ws, and then meron isang H and 1H yung how. How was the crime committed? Papaano ginawa yung krimen. Right? So sabi ng mga investigator, as I've said, ay kapag kumpleto yung 5 Ws in 1H, the investigation is complete. Okay? Baga, you are a good investigator. And dito naman ay itong starting points of criminal investigation is where the investigator use his wisdom, his knowledge. Ito, no, kasi parang research eh. Kung makikita nyo, parang research. So, sa una, state the problem. Ano ba yung problema sa iniimbestigahan mo? Kasi may mga kaso na complicated eh. So, just like for example, ang problema mo is hindi mo mahanap-hanap yung suspect, the person committing the crime, that is your problem. State the problem. Okay? Kulang yung ebidensya, that is a problem. And then after that, you form a hypothesis. So, you need to analyze ano kaya yung motive, possible motive, opportunity, and of course, the means to commit the crime. Ano yung ginamit? Meron ka ba niyan? For you to form a hypothesis. Kung wala ka man lang ka-idea, talagang kulang. Wala ka man lang na interview, wala man lang tumutulong sa'yo na ibang tao, hindi ka makaka-form ng hypothesis mo. So, you need to answer that. Ano yung naging motibo? No? Is there an opportunity? Di ba, uso noon. Ewan ko lang kung maalala nyo. Hindi nyo na, baka nakalimutan nyo na. Mayroon yung panahon na ang daming namamatay na mga barangay officials, barangay kapitan, mga lawyer. Yung riding in tandem, uso yan noon eh. No? Ngayon, pinatay ang isang balita, namatay ang isang kapitan. To cut it short, yung
pinagtaguhan, na-identify nila kung saan nakatago yung killer, yung shooter. Bakit? Na-identify nila na doon siya nakatago ng matagal. Kasi ang daming upos ng sigarilyo. Ibig sabihin, naghihintay talagang pinagplanuhan, and that is opportunity. Yun yung opportunity niya na kasi tinambangan niya na talagang hinintay yung target. Okay? So yan. So you need to answer that for you to form a hypothesis, and then after that, observe and experiment. I-observe mo, yan. Okay? Is it answer your problem when you form the hypothesis, di ba? And then interpret the data ng mga nag-gather mo. And last is draw conclusion. Tama nga, siya yung gumawa ng krimen kasi base sa information, wala siya sa araw na yan. Sinabi nila na nandun sa bahay niya pero wala siya. O, di ba? Mga ganon. You now come up to a conclusion. So parang research, parang nagre-research ka. Kaya alam nyo, sa research ay maia-apply din yan. It will develop your analysis, critical thinking through research. Alright? Kapag ang trabaho mo ay investigador. Di ba? Okay, so ang next topic dyan ay yung chapter 4. Pero hanggang dyan lang muna ang discussion natin. So, shortcut lang ito. At good luck sa examination. You read, you review. And don't worry, ay dadagdagan natin ito during our face-to-face classes. So, don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe para naman may subscriber ang YouTube channel natin, and panoorin nyo hanggang sa matapos kasi para magkaroon naman kayo ng background or idea sa chapter 3 discussion.